O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax! Sa pagpapatuloy ng ating anime series ay nagpatuloy sa paglalayag ang mga bida patungo sa Amerika. Nasa gitnang dagat na sila at nagpapatigasan sina Senko at Ryusui kung anong ruta ang tatahakin nila. Magkakontra kasi ang theory ng dalawa sa kung ilang araw sila makakarating ng Amerika. Nagsumbong si Suika kay Taijo kaya agad na inawat ni Taijo ang dalawang boss. Pero sinabi ng dalawa na hindi sila nag-aaway kundi ay nagkakaroon lang sila ng usapan ng mga boss. Nagmeeting silang lahat at ipinaliwanag ni Senko na dadaong sila sa San Francisco. Sinabi ni Ryusui na magiging straight line ang pagtahak nila diretso sa Amerika at makakaabot sila ng 70 days. Pero sinabi naman ni Senko na mali daw. Dapat ay Great Circle Route ang gagamitin nila para makarating sila ng Amerika sa loob lang ng 40 days. Hindi naniniwala ang iba kaya ipinameasure ni Senko ang ruta nila gamit ang globe na naroon. At mas mahaba nga ang straight line kaysa sa Great Circle Route. Hindi pa rin payag si Ryusui pero sinabi ni Senko na kailangan nilang makapunta sa Amerika sa mas madaling panahon bago pa dumating ang winter kung kailan mamamatay ang mga halaman. Dahil sa hindi pagkakaunawaan ng dalawa ay nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan ang mga miyembro na pabor sa kanilang idol na leader. Kaya nagdesisyon sina Senko at Ryusui na maglaban. Pero poker lang pala ang laban na lalaruin nila. Sa mesa nang dumating si Asagiri na sinabing magiging spotter ni Ryusui ay feeling ni Senko na matatalo lang siya dahil mandaraya ito. Pero dumating din si Kuhako na chicks ni Senko at sinabing siya naman ang tatabi kay Senko. Excited naman ang mga nanunood na nahati din dahil may nasa panig ni Senko at nasa panig ni Ryusui. Sinimulan ni Ukyo ang pagbabalasa ng mga cards at ibinigay sa mga manlalaro. Biglang kunwari nadulas si Asagiri na hinawakan ang mga cards na nasa deck saka inaayos ito. Pero alam ni Kuhako na naglagay si Asagiri ng Ace of Hearts sa top card kaya nalintikan ang loko. Lalo na nang buksan niya ang top card. Pero kunwari pa daw ito na sinabing tsamba ang pagkakataon. Sa paglalaro ng dalawa ay taas ng bet si Ryusui na tinatanggap naman ni Senko. May binalak na ilagay si Asagiri sa mga cards na agad pinigilan ni Kuhako gamit ang bilis. Asukal daw ito na balak ilagay ng Nabisto na Asagiri. Nakita ni Senko ang sleeve ni Asagiri at ipinacheck ito kay Kuhako. At nakita nilang may beetle na mahilig sa matamis. Gagalaw daw ang mga ito kapag maamoy na may asukal sa malapit. Kaya sinabi naman ng psychologist na tignang mabuti ni Senko at Kuhako ang mga cards sa deck na ginawa naman ng mga ito. Pero napagtanto din ni Senko na inistorbo lang ni Asagiri ang atensyon nila dahil biglang nag-raise si Ryusui ng taya saka din gamit na ang isang kamay panghawak ng mga cards. Saka si Luffy pa yung jack na card nila. Saka patawa-tawa ang dalawa na parang may hidden agenda. Kaya nag-calculate si Senko gamit ang utak saka din nag-all-in sa taya. Nagtaka si Ryusui at Asagiri kung anong balak ng doktor. Pero dahil malakas ang hawak na card ni Ryusui ay nag-all-in din ito. Sa kanya ipinakita ang 4 na ace card sa mesa. Pero nagulat sila nang ipakita ni Senko ang Royal Straight Flush na hawak nito. Saka din kinuha agad ang pera dahil nanalo na siya. Ngunit nakita ni Ukyo na may 5 ace cards kaya alam niyang laro iyon ng dayaan. Nagtaka si Asagiri kung paano ito nagawa ni Senko habang pinagmamasdan ng card. May ginamit daw na chemical si Senko para malaman ng mga card na ginagamit nila kung pinalitan ito o hindi. Pero hindi ito makita ni Asagiri. Kaya nanalo si Senko sa laro. Pero dahil allergic siya sa chemical na iyon ay naging kapalit ang pagbulge ng mukha nito. Kaya ang Great Circle Route ang pinili nilang daan. Dahil natalo ang pera ni Yo sa pastahan sa pagtaya kay Ryusui ay nag-request ito ng isa pang round. At pinagbigyan naman siya ni Ryusui pero sa labas na sila maglalaro. Sabay bukas ng gambling casino sa barko at lahat ay nagsugal. Kaya kung sugal ang gusto mo ay magpunta ka lang sa link na ito. Joke lang. Hindi tayo nagpo-promote ng sugal dahil masama ito. Gagawin lang tayong mas mahirap dahil nakaprogram na itong The House Always Win. Saka pa nag-inuman ng mga tao sa casino ni Ryusui kaya mas nagkasala pa silang lalo. Ang tanong, pupunta kaya sila sa langit? Ewan ko. Nag-usap sina Ukyo at Asagiri at pareho silang kontento sa parehong desisyong ruta ni Ryusui at Senko. Pero hindi daw talaga inasahan ni Asagiri na matatalo siya ni Senko sa poker game. Ipinakita na bago pa sila naglayag sa dagat ay mayroong binabad sa tubig at saka din pinatuyo sina Senko at Kuhako na wheat. Nagtaka sina Chrome at Kaseki kung bakit nila ito ginagawa. Kaya ipinaliwanag ni Senko na paraan ito sa paggawa ng ancient beer sa Egypt. At iyon ang beer na iniinom nila sa barko habang nagkakasiyahan. Masarap daw ang beer ayon kay Ryusui. Saka din nagtanong kung bakit hindi umiinom si Senko. Kaya sinabi ng doktor na kailangan na mayroong mga hindi malalasing para hindi malunod ang barko. At kasama niya sina Asagiri at Ukyo na hindi naglalasing. Kaya gagawa sila ng special na inumin para sa kanila na hindi naglalasing.
Nang sinabi ni Senko na may halong sulfuric acid ang ginawa nilang inumin mula sa ginawa nilang harina na wheat, ay nagreklamo si Asagiri dahil ito yung kinalaban nila noon na lason. Sinabi ni Kaseki na nag-evaporate naman ito gamit ng apoy. Pero nang muling maglagay si Senko ng isa pang lason na elemento ay nagreklamo ang dalawa. Sinabi naman ni Chrome na tatanggalin din naman ito ni Senko siguro. Pero sinabi ng bida na poison talaga kaya nagreklamo ang tatlo. Kaya ipinaliwanag ni Senko na ganun ang paggawa niya ng asukal na magiging ayos din kapag na-filter. At nakagawa siya ng gum syrup. Kumuha din sila ng gatas ng kambing na ginawang yogurt. At ibinigay ang mga ingredients kay Francois na gumawa ng iba't ibang inumin. Special juice para kay Suika. Simple flavor drink naman para kay Tsukasa Shisho. At maanghang na Coca-Cola para kay Jen. At maanghang din na juice para kay Kohako. At tea latte naman para kay Senko. Pinuntahan ni Ginro si Matsukaze at nagpakwento dito sa mga labanan noon ng samurai. Sinabi ng samurai na biglaan ang pagdating ng sakuna. Nahulog ang mga petrifying device mula sa langit at may narinig ang mga tao na boses. Kaya ginamit ng mga mananakop ang petrifying device para sakupin ang mga mas mahina na ginawa nilang mga bato. Naabutan ng petrifying device ang master ni Matsukaze na naging bato ang kamay. Ngunit mabilis na pinutol ito ni Matsukaze kaya nailigtas pansamantala ang matapang na master. Kaya nagkausap pa sila nito, napapatanong ang master kung bakit nahulog sa kamay ng mga tao ang petrifying device at madali itong gamitin. Kaya tuloy nagkaroon ng kaguluhan sa isla. At naiiyak itong nagagalit na gustong parusahan ang langit dahil sa nahulog na armas mula sa langit. Dumating ang mga masasamang version ng mga samurai na kinalaban ni Matsukaze at madali lang niyang pinagpapatay ang mga ito gamit ng kanyang espada. At nang mag-isa lang niyang nakatayo sa battlefield ay nagliparan ang mga petrifying device sa ere. Pero bago pa siya maging bato ay nagsil siya ng warning sign sa kamay saka din siya naging bato. Malungkot daw ito dahil hindi niya naprotektahan ng master. Para mapakalma ay pinainom nila ito ng masarap na alak. Pero knockout ang samurai. Nalasing ito na kinailangan pang dalhin ni Tsukasa sa gilid pero niyakap nito ang malaking muscle ng lalaki at humingi ng tulong. Nagising na lang siya sa ingay ng pagsasanay ni Kohako at Kinro habang nanonood si Tsukasa. Agad siyang humingi ng patawad dahil sa ginawang pagchancing kay Tsukasa. Sinabi ni Tsukasa na kailangan din itong magsanay. Sinabi nila kay Senko ang balak ni Tsukasa at pumayag naman ang doktor dahil may tiwala kay Tsukasa. Ginising nila si Hyuga gamit ang kanilang mahiwagang tubig. Sinabi ni Tsukasa na gusto nitong turuan ni Hyuga ng modern fighting arts si Matsukaze. Pero sinabi ni Hyuga na papayag daw kapalit ng isang kondisyon. Ito ang pagpapanumbalik ng pagiging tao ni Homura at Moze. Pumayag ang mga bida at ginawa ding tao ang dalawa. Ipinasa ni Hyuga ang stick kay Moze na agad ginamit saka pamabilis na naghanap ang mata nito ng mga chicks. Tinuruan nga ni Hyuga si Matsukaze kung paano gumamit ng spear sa pakikipaglaban. Samantalang tinawag naman ni Ginro ang kuya at nag-aalala si Ginro na umalis sila doon. Saka din sila nagsanay sa kabilang bahagi ng barko. Napatanong si Ginro kung ano kaya ang naging buhay ng mga naging pirata na Vikings noon sa paglalayag sa dagat. Kaya sinabi ni Ryusui ang theory na gumamit sila ng sunstone para malaman ang posisyon nila. Dumating si Senko at sinabing mabuti na lang at may GPS na silang teknolohiya dahil sa science. Nagtanong si Jen kung paano gumagana ang GPS samantalang balik naman sila sa Stone Age. Kaya sinabi ni Senko na dahil nakikipag-communicate sila palagi sa Japan. Hindi man daw sa pamamagitan ng phone call pero sa pamamagitan ng wave signals. Kapag alam nila ang oras sa Japan ay makakalkula ni Senko ang oras sa kinaroroonan ng barko. Pero hindi ito maintindihan ng mga hindi henyo. Sinabi ni Senko na basta may araw ay magiging madali lang ang paglalayag nila patungo ng Amerika. Pero ngarag silang lahat nang biglang naging madilim ang langit at malakas ang pag-ulan. Sinabi ni Ryusui na kapag nagkaganon ay aasa lang sila sa galing niya sa paglalayag. Nag-alala si Suika na sinabing kung may sunstone lang sila tulad ng gamit ng mga Vikings noon. Kaya naalala ni Chrome ang mga tinago na bato at hiniling ang Gorillia strength ni Kohako para gawin itong hugis square. Kaya agad naman itong na-chisel ni Kohako. Hindi man daw ito perfect pero sinabi ni Chrome na kung titignan ay naging para itong makapal na salamin. Lumabas sila at ginamit ang ginawa nilang sunstone. Kapag naitutok daw ito sa araw ay magre-react ito at nalaman ni Chrome ang posisyon ng araw. Dinala ito kay Senko at sinabi ng doktor na gawa ito sa calcite at isang natural na prism. Kapag tinutok daw ito sa ilaw ay nagagawa nitong mapaghiwalay ang mga ilaw at iba't ibang kulay. Napagtanto na daw ni Ryusui kung bakit palaging may calcite ang mga barko noon ng mga Vikings na nakikita nila sa ilalim ng dagat. Dahil sa ginawa ni Chrome ay napangiti si Senko sa junior niyang scientist. Saka din sila nagpatuloy sa paglalakbay parehong maganda ang panahon at hindi.
Pagkaraan pa ay nakakita ang lookout ng kalupaan kaya masaya silang lahat dahil nakarating na sila ng Amerika. At ang pinakamasaya sa lahat ay sina Ginro at ng mga tulad nitong hindi gaanong kagalingan. Dahil narinig nilang nag-ingay ang tiyan ni Kirasame ay sinabi ni Tsukasa na maghahanap sila ng karne ng hayop pang protein. Nang malapit na sila ay natigilan silang lahat at natigilan sa pagiging excitement. Dahil ipinakita ang bakas ng maraming mga tao na naging mga bato at nagkalat sa tabing dagat. Napasabi na lang si Jen na expected na nilang ganun ang makikita. Nakita din nila ang nagkumpol-kumpol na mga estatwa dahil populated ang lugar na iyon noon. At naalala ni Ryusui noong naglalayag din siya sa ilalim ng malaking Golden Gate Bridge noon. Sinabi ng mga bagsak ang moral na maskulado na inakala nilang may mga buhay doon na makakatulong sa kanila. Pero sinabi ng positibo na Chromatsenko na magpapalaki sila ng mais at gagawa ng mahiwagang tubig para ibalik ang mga tao na naging bato. Pagbaba nila sa lupa ay masayang-masaya ang mga bida dahil nakaapak na sila sa Amerika. Nasabi ni Kohako na parang sa Japan din lang ang itsura na maraming mga puno. Pero pagpulot ni Suika ng pine cone ay nagulat sila dahil pagkalaki-laki nito. Saka din ipinakita ni Senko ang higanteng mga puno doon na aabot sa 262 feet. Kaya nanlaki ang mata ng mga Asian at na-amaze dahil mas malaking version ang nasa Amerika. Kalaunan pa ay ginamit nila ang kanilang speedboat at nagpunta ng mga ilog para pumasok pang lalo sa target nilang kinaroroonan ng mga taniman ng mais. Habang tinitignan ni Ukyo ang paligid ay nasabi niyang malapit nang dumating ang pagkakahulog ng dahon ng mga tanim at gahol na sila sa oras. Pero sinabi ni Senko na ayos lang sila basta walang maging aberya na climate change. Sinabi ni Tsukasa na mas maganda daw kung atakehin sila ng mga hayop na sinang-ayunan naman ni Kohako. Kaya nagtaka ang matatakotin na Ginro. Sa pagtingin ni Jen sa labas ng bintana ay nakita niya ang pagdating ng mga boss ng ilog doon na mga malalaking buwaya. Mabilis ang pag-atake ng mga buwaya na pinigilan pa ang bangka nilang mas malaki. Pero excited sa bilis ang bangka ni Tsukasa at ng mga kasama na lumapit sa mga buwaya. Dahil pala ito sa karne na matagal na nilang gustong kainin. Kaya nalintikan ang mga buwaya dahil sa ngiti ni Tsukasa. At sabay-sabay na nagtalunan ang mga pinakamalalakas na tao sa mundo at naghunting sila ng mga buwaya na nasa tubig. Kaya ang kinabagsakan ay mayroong ginawa na burger steak si Francois na kanilang masayang kinain. Dahil unang pagkakataon ay itinuro ni Ukyo kay Suika kung paano kumain ng burger. At pagkagat ng bata ay masaya ito. Maging ang mga tao na taga-bundok ay parang feeling ay napunta ng langit sa sarap. Pati din ang barbarian na si Hyuga. May nakitang bagay si Tsukasa sa loob ng katawan ng buwaya na agad ibinigay kay Senko. Isa pala itong malaking mais na ang pinakapakay nila sa Amerika. Dahil dito ay mas lalong na-excite si Taiju sa gagawin nilang pagliligtas sa mga tao. Sinabi ni Ryusui na dapat silang makapunta sa cornfield bago pa sila maunahan ng kanilang mga kalaban. Tapos may pinulot pang mga corn kernel si Kohako sa ilog gamit lang ang chopstick nito. Agad na sinabi ito ng doktor sa mga kasamang nasa barko ang balita at nagsaya ang lahat. Pero hindi nila alam na mayroong mga mata na nagmamasid sa kanila mula sa isang puno. Nakita ito ng mga lobo na inilabas ang mga pangil. Kaya bumaba ang kakaibang nilalang sa kinaroroonan ng mga lobo. Saka din kinatay ang mga walang laban na mga hayop. Pagsapit ng gabi ay binuksan ni Senko ang ilaw para daw maka-attract ng mga insekto at malaman nila ang nasa paligid. Nakahuli nga sila ng mga insekto at nakakita ng beetle at moth. Sinabi ni Senko na dahil sa mga nakitang insekto ay posible na mayroong malawak na taniman ng mga mais sa malapit. Biglang lumaki ang mata ni Tsukasa at napalingon dahil may naramdaman ito sa mga puno. Kaya din na-alerto ang mga kasamang mandirigma na nagtanong kung may naramdaman itong aura. Pero hindi daw aura ang naramdaman kundi ay ang pamilyar na amoy na gunpowder. Kaya nasabi din ni Hyuga na nakahanda ang kalaban na dumating. Agad niyang sinabihan ang mga kasama na magtago. Saka din sila pinaulanan ng mga bala ng nagtatago na kalaban na nasa puno. Kanya-kanyang takbo ang mga bida. Ginamit naman ni Senko ang takip ng tangke kaya hindi siya nataman ng bala ng baril ng kalaban. Hindi alam ni Ginro kung ano ang nangyayari. Agad namang minaneho ni Ryusui ang sasakyan nilang panglupa at pangtubig na inistorbo ang tubig kaya nakaalis din sila doon. At tumigil din ang bumabaril sa kanila. Isa din lang pala itong tao na naka-armor ng bakal. Sa bangka ay napagtanto ng mga bida na mayroon ding mga tao sa Amerika na natira. At naisip nilang baka may katulad din ni Senko doon na balak gumawa ng revival fluid tulad nila. Pagsapit ng umaga ay hindi pa rin sila makaget over sa nangyari sa kanila na mayroon pa palang mga tao at nais silang patayin. Nasabi ni Senko na mas advance ang kanilang science kaya mas nagnervyos ang lahat.
Narinig ni Ukyo ang kakaibang tunog ng makina kaya inakala nilang mayroong sumusunod na speedboat pero walang nakita si Kohako. Pero napatingin sila sa ere at nakita ang pagdating ng lumilipad na fighting plane. Nabato-bala ni din si Senko sa pagkamangha na nakita ito. Sinabi ni Ryusoi na huwag daw siyang maliitin ng humahabol sa kapa nito binilisan ang pagpapatakbo ng motorboat. Samantalang payosi-yosi naman ang pilot ng eroplano na hinanda ang armas nito. Saka din pinagbabaril ang nalapitan na speedboat. Mabuti na lang at nakatalon lahat ng nasa bangka bago ito sumabog. Kaya naiiyak si Ginro na nadaplisan ng bala. Nagpaputok naman agad si Yon ng hawak nitong pistol pero inawat siya ni Hyuga na sinabing sayang ang bala nito. Pero sinabi ng pulis na wala din naman silang magagawa. Muling paparating ang eroplano na nagtago pa sa sikat ng araw. Kaya nag-isip agad si Senko ng paraan kung paano makalaban. Nagtimpla siya ng mga kemikal na hawak sa kadin hinaluan ng tubig. At mabilis itong ibinigay kay Kirasame na malakas ang kamay sa pagbato. Kaya paglapit ng eroplano ay pamatong si Kirasame sa mga kasamang malalakas at ibinato ang chemical sa eroplano. Dahil dito ay biglang nag-malfunction ang makina ng eroplano at nahihirapan ito sa paglipad. Kaya napangiti na lang ang nagulat na pilot saka din nag-crash sa kakahuyan. Kaya nagsaya ang mga bida. Ipinakita ang kalaban na balot ng armor na bakal. Ito si Stanley na muling nagsindi ng sigarilyo dahil sunog baga pala ito. May kausap din itong boss sa radio comms at ipinaliwanag ng kausap kung ano ang ginawa ni Senko. Kaya napahanga din si Stanley dahil may scientist ding magaling na kasama ang mga bida. Sinabi ni Ginro na tumakbo na sila bago pa dumating ang mga kalaban. Pero iba ang ngiti ni Senko at Ryusoi dahil may iniisip na balak. Mabilis na nagpatalon-talon si Kohako sa mga puno at sinilip ang cockpit ng eroplano pero wala ng tao. Saka napangiti pareho sina Senko at Ryusoi na sinabing lost property na daw ang eroplanong iyon at kukunin na nila. Kaya nagulat ang mga kasama. Patawa-tawa pa ang dalawa dahil may bago na silang eroplano na kanilang mapaglalaruan. Saka din nila dinala ang eroplano sa ibabaw ng ginawa nilang lumulutang na kahoy. Nalaman nila kalaunan na may bakas na mga mais sa paanan ng eroplano kaya naisip nilang may runway siguro sa tabi ng malawak na cornfield. Dahil dito ay nagdesisyon silang hanapin ang base ng mga kalaban para mahanap ang kinaroroonan ng mga mais na pakay nila. Inutusan nila sina Kohako, Chrome at Asagiri na sundan ang bakas ng kalaban. Kaya nagreklamo si Asagiri pero ipinaliwanag ni Kohako na kung lahat sila ay susunod ay madali lang silang mahahanap ng mga kalaban. Nakita ni na Asagiri ang bakas ng yapak ng kalaban at sinundan ito. Pero napagtanto ni Asagiri na patibong lang ito ng kalaban na pwedeng nakaabang para muli silang maambush. Kaya nainis si Asagiri dahil parang hinahamon daw ng kalaban ang tulad niyang mentalist. Kaya inutusan ng dalawang kasama na sundan ang iiwan niyang bakas ng mga bulaklak. Pagkaabot ni Asagiri sa dulo ng mga bakas ay nagwagayway siya ng flag bilang pagsuko. Saka agad na lumabas si Stanley na tinutukan siya ng malaki nitong baril. Kaya takot naman ang loko. Hinawakan ni Stanley ang katawan ni Asagiri para hanapan ng armas at automatic na alam na hindi ito warrior tulad ni Tsukasa at ng iba pa. Naglabas ng bulaklak si Asagiri at sinabing isa siyang magician. Dahil may nais malaman ng sundalo ay hinayaan nitong sumama si Asagiri para dalhin sa kanyang boss. Nagulat si Asagiri pagkakita sa malawak na base ng mga kalaban. Paglapit nila ay maraming mga mais at may nakita din siyang tractor at mga baka. Mayroon ding runway ng eroplano at gawa sa mga bato ang daanan nila. Nakita din niya ang malaking gusali na base ng kalaban at ng isang mukhang factory doon. Pumasok sila at nakita ni Asagiri ang lalagyan ng mga eksperimento ng naabutan nilang mad scientist. Agad na pinaupo ni Stanley ang natakot na Asagiri sa ilang batya ng salt water. Saka tumayo sa harap niya ang mad scientist at nagpakilalang si Zeno. Ipinakilala din nito ang sunog baga na sundalong kasama. Pinilit nilang magpakilala si Asagiri kaya sinabi ng bakla ang pangalan at galing siya ng Japan. Napahanga naman si Zeno dahil nagawa ng mga ito na maglayag sa dagat papunta ng Amerika. Nakita ni Asagiri ang machine na naroon at napagtanto na isa itong lie detector test. At dahil psychotic ito ay nagpanggap siyang hinuli lang daw ng grupo ni Senko at masamang tao daw ang mga ito. Kaya walang nakitang error ang dalawang kalaban sa lie detector test. Sinungaling man daw o honest na tao si Asagiri ay ayos lang kay Zeno. Basta ang mahalaga ay may malaman silang info mula dito. Sa isip ni Asagiri ay nais nitong makuha nila ni Senko ang cornfield na naroon para makagawa ng revival fluid. Nagtanong si Zeno kung sino ang boss ni Asagiri na magaling na scientist para ito ang patayin ni Stanley. Kaya nalintikan si Asagiri. Ngunit dahil alam nitong mahina sa laban si Senko ay sinabi niyang si Taijo ang scientist sa Kingdom of Science. Samantala ay kitang-kita naman ni Chrome at Kohako ang malawak na base ni Zeno gamit ang single scope.
Nag-alala si Chrome para kay Asagiri pero sinabi ni Kohako na si Asagiri daw ang pinaka-trustworthy na sinungaling sa mundo. Kaya napakamot si Chrome. Tinawagan ni Chrome si Senko at sasabihin sana ang nalaman pero pinatigil na siya agad ni Senko. Napagtanto ng mga kasama na dahil wireless ang communication device nila ay pwede lang silang marinig ng mga kalaban dahil advanced din ang science na gamit ng mga ito. Dahil sinabi ni Chrome na sila lang dalawa ni Kohako ay alam na ng mga bida na pinasok ni Asagiri ang base ng mga kalaban sa pagpapanggap na biktima. Sinabi ni Ukyo na dati ay science ang panalo nila sa iba. Pero ngayon ay posibleng mas advanced pa ang science na gamit ng kalaban nila. Kaya napangiti ng pangkontrabida si Senko dahil na-excite daw siya. Muling may tumawag kaya naiinis si Magma na inakala kung ito si Chrome. Pero si Zeno pala ang nagsalita na binati sila. Nagsasalita daw ito sa wikang Japanese. Dahil madaldal si Magma na gustong labanan si Zeno ay hinawakan ito ng iba pa para hindi sila mabuking. Sinabi ni Zeno na gustong makausap ang leader nilang si Dr. Taiju. Kaya nagulat ang mga bida dahil naging doktor si Taiju. Ngunit napagtanto din agad ni Senko na kagagawan ito ni Asagiri. Kaya naman daw nagpalit ng pang-scientist na damit si Taiju at may pabalbas at glasses pa ito. Saka din ito sinagot si Zeno sa telepono at sinabing hindi mabuti ang pagbati sa kanila gamit ng machine gun. Kaya ipinaliwanag ni Zeno na pagpapakita daw iyon kung gaano napag-iwanan ang science ni na Taiju. Sinabi din ni Zeno ang nagawa nilang factory na hindi alam ni Taiju. Kaya nagtanong si Ruri kung ano ito. At ipinaliwanag ni Senko na pagawaan daw ito ng ammonia na pwedeng makonvert sa paggawa ng maraming bala. Kaya sinabi ni Taiju na alam nitong unlimited rounds ng machine gun ang tinutukoy ni Zeno. Kaya pinuri naman siya ni Zeno at napamulagat ang mga kasama. Sinabi ni Zeno na mas advanced sila pero short ng manpower. Kaya nagtaka si Magma kung bakit hindi nila ginawang tao yung mga nakita nilang estatwa sa tabing dagat. Dahil dito ay napagtanto ng mga bida na wala pang nalalaman sa revival fluid ang mga kalaban. Nagtanong si Zeno kung paano naging tao ang marami sa Kingdom of Science. Pero sinabihan ni Ryusui ang mga kasama na kapag malaman ni Zeno ang sekreto nila ay baka buhayin ni Zeno ang maraming tao at sugurin sila doon ng army. Kaya sumagot si Taiju na hindi nito sasabihin ang sekreto nilang revival fluid. Dahil dito ay sinabi ni Zeno na maglalaban sila. Kaagad silang nabahala nang marinig ang pagdating ng isa pang eroplano sa ere na nahanap ang kanilang mothership. Pero sinabi ni Senko na may eroplano na rin sila. At ipinakita si Kaseki na inayos na din nito ang kinuha nilang eroplano ni Stanley. Nagtanong ang iba kung saan nila paliliparin ang eroplano wala silang runway. Kaya sinabi ni Senko na gumawa sila ng aircraft carrier. Kalaunan pa ay kunwari naging mabait si Magma na nilapitan si Yu at ng kasamang extra. Pero nainis ito nang sinabi ni Yu na alam din namang loko-loko itong tao. Saka nagalit si Magma na galit daw kay Zeno at kailangan itong patayin dahil ito ang nagtatago ng mga mais na kailangan nila. Sinabi ni Magma na gustong kunin ang baril ni Yu para tapusin ang kalaban. Dahil kapag nagtagumpay daw sila ay magiging mga bayani sila. Kaya nag-imagine din si Yu at inilabas ang baril saka din sila tumakbo para sugurin si Zeno. Ngunit pinagbubugbog sila ng naroon na Nikki saka hinila pabalik. Sinabi din ng dumaan na Senko na malayong malakas ang baril ng kalaban kaysa ang pistol ni Yu. Gumawa sila ng War Council map dahil sa galing ng taga-drawing ng anime. Pinag-aralan nila ang mapa ng kanilang kinaroroonan at naglagay din ng mukha ng mga karakter na kasali sa laban. Nagtanong si Tsukasa kay Hyuga kung anong gagawin nito kung siya si Zeno. At sinabi ni Hyuga na gagawa siya ng mga maliliit na pirate ship at aatakehin ang mothership ng mga bida. Ito daw ang teknik na gawain ng mga modern pirates. At dahil nakita na sila ng eroplano ng kalaban ay madali lang nila itong magagawa kung gusto. Sinabi naman ni Ryusui na kapag umatake ang kalaban na eroplano ay magkakaroon sila ng dogfight sa ere. Mabilis ang naging desisyon ni Senko na gumawa na sila ng runway para sa eroplano nila. Tinanggal nila ang ilang mga parte ng barko para gawin itong flat. Saka nag-chop-chop sila ng malalaking mga puno para sa gagawin na aircraft carrier. At dinala ito gamit ang mga sasakyan na umaandar sa tubig. Saka para pang baliw sina Ryusui at Senko dahil sa naiisip na kalalabasan ng aircraft carrier. May inilabas ding mga kawayan ang mga bida mula Japan na kanilang gagawin na gulong ng eroplano dahil flexible ito. Nakita nilang pang-ski ang paanan ng eroplano na gawa ni Zeno. Napatigil bigla si Ryusui dahil magaling daw ang kalaban na piloto at nagpakita ito sa ere para lang masabi na wala na silang takas. Sa kinaroroonan ni Zeno ay ipinakita ang isang malaking babae na kumakain ng karne. Saka pa sinabi ni Zeno na ipitin nila ang kinaroroonan ng kalaban na scientist at patayin ito. Kaya parang natatay ang ekspresyon ni Asagiri. Dahil siya rin ang nagsabi na iisa lang ang magaling na scientist sa grupo ng Kingdom of Science. Nagtanong si Asagiri kung kaya ba nilang patayin ang inakala nilang boss na si Dr. Taiju.
At sumagot ang confident na Stanley na oo. Magtatanong pa sana si Asagiri pero inawat na siya ni Zeno sabay hawak sa ulo. Kaya nasabi na lang ni Asagiri na sorry Taiju. Sa War Council ni Nasenko ay sinabi ng bida na alam nitong aatakehin sila ng mabilisan ng grupo ni Zeno. Maliban na lang kung tatakbo sila sa oras na iyon at iiwanan sina Chrome, Kohaku at Asagiri. Pero hindi papayag ang lahat. Kaya sinabi ni Senko na bilisan din nilang makidnap ang kalaban na scientist. Inutusan niya sina Tsukasa, Hyuga at Ukyo na gawin ito. At nagulat si Suika nang pati siya ay kasama sa misyon. Saka din ipinakita ang mga sundalo ng naglalaban na grupo na nag-uunahan para puntahan ang leader ng bawat isa para tapusin. Kasama ni Stanley ang babae na si Luna na nagtanong kung bakit nila pinagkakatiwalaan si Jen, pero sinabi ni Stanley na baliw lang ang magtitiwala sa mga traidor. At posibleng spy din lang ito. Ginagamit lang daw ito ni Zeno at Stanley baka sakaling makakuha ng impormasyon. Tumigil bigla si Luna kaya napatanong si Stanley kung bakit ito tumigil. Hinintay lang pala ng babae ang mga sumusunod na mga fanatics nitong sina Carlos at Max. Natagalan ang mga ito sa pagsunod sa kanila dahil may dala-dala ang mga ito na tubig at pagkain nila. Sinabi ni Max na hindi daw siya nagrereklamo sa bigat ng dinadala pero nang tusukin ni Carlos ang paa nito ay natambay ito agad. Kaya naglaban ang dalawa. Kinuha ni Luna ang lalagyan ng tubig pero sinabi ni Stanley na huwag siyang magbuhat para hindi masira ang skin niya dahil may ipapatrabaho pa si Stanley sa kanya. Sa kinaroroonan ni Ryusoy ay ramdam ng sailor ang kakaibang omen sa ere. At tama naman siya dahil sa hindi kalayuan ay sinisilip sila ng telescope ni Stanley kasama ang tatlo pa sa puno. May inilabas na thermometer ang sundalo at taga-measure ng hangin. Nagtanong ang tatlo kung ano ang gamit nito. Kaya sinabi ni Stanley na para malaman niya ang lakas ng hangin. Saka siya naglabas ng sniping rifle na kanyang inayos kasama ng malaking bala. Papatayin daw niya ang boss na scientist sa barko. Kaya nagulat ang mga kasama niya. Noong magpalipad siya ng eroplano ay iyon daw ang perfect spot para sa kanyang misyon. Ang boss lang daw ang papatayin ni Stanley. Pero nasabi kasi ni Luna na immoral ito kaya tinignan siya ng sundalo. Kaya umasta naman siyang naroon siya para siguruhin na huwag maduwag ang dalawang kasama. Kaya pinuri siya ng dalawang alalay. Ngunit sinabi ni Stanley na trabaho pala niyang pumasok ng barko at hanapin ang scientist para masiguro ni Stanley ang pagbaril dito. Dahil gagamitin din niya ang height ni Luna para alam ang distansya ng babarilin na target. Kaya agad naman na nilagyan ni Luna ng dumi ang katawan saka lumapit sa barko at nakita siya ng mga bida. Sumigaw si Luna ng tulong kaya agad siyang nilapitan ni Taiju. At nang makita siya ni Mose ay chicks agad ang naisip nito na kinabahala ni Kirasame. Sinabi ni Luna na tumakas daw siya mula kay Zeno. Naiisip ni Ryusoy na huwag silang basta magtiwala sa dumating na chicks. Pero biglang lumapit si Senko na nagpapogi kay Luna saka din nila agad na dinala ang babae sa loob ng barko. Dahil nakikipag-usap sa ibang tao si Luna ay naiinis ang dalawang fans nito kay Stanley na nag-utos sa babae. Baka daw kasi main love ang mga kalaban kay Luna. Pasilip-silip naman si Stanley sa scope habang hinihintay ang senyas ni Luna kung sino ang target nila. Sa isip ng mga babae ay kainahinala ang pagdating ni Luna sa barko nila. Pero para sa mga lalaki ay ayos lang daw dahil maganda naman ito. Sinabi ni Ryusoy kay Senko na 70% chance daw na spy si Luna. Pero sinabi ng nadedemonyo na Senko na mas maganda daw iyon para madami siyang malalaman kay Zeno. At saka magpapadala daw sila ng secret message kina Tsukasa tungkol dito. Samantala ay malapit naman na sina Tsukasa sa kinaroroonan ng base ng mga kalaban. Gustong-gusto na daw ni Tsukasa na mahuli ang mad scientist na kalaban nila. Sa barko ay nag-aalangan si Luna dahil napakarami daw ng mga tao kaya baka mahirapan siyang hanapin ang inakala nilang Dr. Taiju. Pero dahil siya daw ang kahanga-hanga na Luna ay gagawin niya ito ng mabilisan. At naisip pa niyang baka type niya ang hitsura ng hinahanap na boss. Kasama niya ang seryosong Kirasame na escort niya at naglakad sila sa loob ng barko. Nakita niya si Yu, pero hindi daw type. Nakita din ang animator na pangit. Nakita din ang macho na Kaseki pero hindi din. Natakot siya kay Magma. Naroon si Taiju na aksidenteng tinawag ni Yuzuriha. Kaya nang inig si Luna sa pagkadismaya dahil hindi daw ito ang type niyang lalaki. Pero ganun pa man ay kailangan pa rin niyang gumawa ng paraan para mapapanta ito sa labas ng barko. Pero nag-iisip pa lang siya nang biglang magbuhat ng troso si Taiju na nagpunta ng deck kaya nagulat si Luna. Naisip niyang ituro lang ito at tapos na ang trabaho niya. Biglang nagsalita si Senko sa likod niya na nagpapogi at kumikinang-kinang pa. Nag-alala ang mga kasama ni Senko na alam nilang tungkol kay Zeno ang gustong malaman ng bida. Saka diretsahan nga na nagtanong si Senko tungkol kay Zeno. Naistorbo lang siya nang dumating si Ryusoy kasama si Francois para daw ma-welcome ang kanilang bisita.
Sinabi ni Francois sa mga kasama na kailangan niya ng vanilla para makagawa ng ice cream na paborito ng mga Amerikano. At dahil walang vanilla ay kinailangan ulit gumawa ni Senko gamit ang science. Mayroon siyang ginamit na test tube na may bakal at binalutan ng wire. Saka ito kinuryente kaya nag-ilaw. May mga ginawa pa siyang steps na ini-apply sa dahon ng laurel kaya kalaunan ay nakagawa siya ng vanilla flavor. Nasa gilid lang si Luna na nag-espy sa kanila. Nakita niya ulit si Taejo na gamit ang bilis ay tinimpla nito ang ice cream para maging perfect. Kapag daka ay inilagay nila ang ice cream sa isang cone at ibinigay ang unang serve para kay Luna. Dinilaan ito ng babae at dahil sa sarap ay napao anime recaps Tagalog siya. At nang makatikim ang lahat ng naroon ng vanilla ice cream ay nasarapan silang lahat. Kaya nagtataka si Luna kung paano ito nagawa ni Senko gamit ang kuryente. Naroon lang pala si Senko sa tuktok na sinabing ganun na daw kalayo ang narating ng tao sa mundo. Nasabi ni Luna ang ekspresyon ni Zeno na excellent. Kaya natigilan si Senko na nagtanong kay Luna kung dating scientist nang nasa si Zeno. Kaya nagulat si Luna at nasabing paano ito nalaman ni Senko. Naging seryoso ang mukha ni Senko na ipinagtaka ng mga kasama. Sumagot si Senko at sinabing si Dr. Zeno daw pala ang mentor nito noong bata pa lang siya. Ito yung pinagtatanungan niya noon tungkol sa rocket science.